Samantala, ang sino mang kumuha ng isang peking abogado ay maaari pa rin gamitin ang kanyang karapatan sa isa pang abogado dahil ito ay garantisado ng konstitusyon. Narito ang mga detalye ng isang case study na hinimay ni Atty. JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Pedro ay isang high school graduate. Nang ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay ay kinailangan ng gobyerno, napilitan si Pedro na ilipat ang bahay nila ng kanilang pamilya sa isang lupa na pag-aari ni Virgilio. Inupahan ni Pedro ang lupa at doon na nagtayo ng bahay nila mag-anak at isang maliit na karinderya upang masustenahan ang kanilang kabuhayan. Nakita ni Virgilio na nagngangalang Virgie na malakas ang kita ni Pedro kung kaya't nagtayo din siya ng karinderya sa tabi nito. Isang araw, laking gulat na lamang ni Pedro na pinaalis na siya ni Virgie sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Isang demanda for ejectment ang isinampa laban sa kanya. Natalo siya sa kaso at pinayuhan siya ng kanyang abogado na wag na lamang umapela. Subalit nais ni Pedro na mag-file ng appeal dahil ang alam niya ay wala rin namang karapatan si Virgie sa nasabing lupa. Nakilala ni Pedro si Atty. Primo kung kaya't binayaran na niya ito upang mag-file ng appeal niya. Matapos ang ilang araw na aksidente si Pedro kung kaya't naoperahan siya na makailang ulit sa kanyang leeg. Matapos ang 2 taong pabalik-balik sa ospital, nalaman ni Pedro na na-dismiss ang kanyang appeal dahil wala daw appeal brief na naisumite si Atty. Primo. Nang hanapin niya si Atty. Primo, wala na ito. May nakapagsabing itanong niya sa Supreme Court kung totoong abogado ito at doon niya nalamang wala sa listahan ng mga lisensyadong abogado ang nasabing si Atty. Primo. Muling dumulog sa korte si Pedro upang makapag-file ng appeal. Subalit kinontra ito ng abogado ni Virgie at sinabing paso na ang tsansang Pedro dahil sa 2 taon na lumipas. May remedy pa ba si Pedro? Sinasabi sa ating konstitusyon na no person shall be deprived of life or property without due process of law, nor shall anyone nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ang bawat tao, lalo pa sa usapin ng pagkawala ng karapatan sa kanyang mga pag-aari, gaya ng bahay, ay may karapatan na mapakinggan sa korte at maasistihan ng abogado. Ang karapatan sa assistance ng isang abogado ay sinasabing absolute sa ating konstitusyon. Sa kaso ni Pedro, hindi naman niya alam na ang abogado niya ay hindi pala tunay na abogado. Nagtiwala siya dito dahil ang tanging alam niya ay nais niyang ipaglaban ang kanyang karapatan sa kanilang tirahan at sa kanilang kabuhayan. Sa isang kaparehong dinesisyonan ng Supreme Court, sinasabing may karapatan ng isang tao na asistihan ng isang abogado hanggang sa matapos ng tuluyan ang kanyang kaso. Sa pagkakaroon ni Pedro ng peking abogado, para na rin siyang tinanggalan ng karapatan na maasistihan ng isang abogado. Ayon nga po sa mga desisyon ng ating korte, ang bawat isa ay may karapatan sa assistance ng abogado watakbang hanggang sa ang kaso'y magwakas. Sa iyo, Pedro, maaari mong i-invoke ang karapatan mong ito. Kumuha ka ng lisensyadong abogado na magbubukas muli ng iyong kaso upang mabigyan ka naman ng tsansang maipahayag ang iyong katwiran. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Atty. JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.